Amen. Magandang umaga po sa inyo lahat. Are you happy this morning? Amen. Are you happy this morning? Amen. Amen. Why don't you just turn around for a while at ngitian nyo lang yung mga nasa katabi ninyo, nasa likod ninyo. Ngiti lang, ngiti. Yan, ngiti lang. Huwag munang kamayan kasi minsan pag nakipagkamay ka, napipilitan ka ng umiti eh. Ngiti lang. Try nyo, di ba? Ang hirap pikiin, no? Yan, kaya let's enjoy the service this morning. Amen. Amen. Meron ba tayo, Sir John, kopya ng Family of God? Let's try to sing that before we go on sa ating full Sunday school. The Family of God. Meron mo ba nakakalam ng awitin ito? Amen. Alright, let's start with the chorus and then we'll sing the stanzas as loud as you can. I'm so glad I'm a part. Everybody now sing. I'm so glad I'm a part of the family of God. I've been washed in the fountain, cleansed by His blood. Join heirs with Jesus as we travel this sod. For a part of the family of God. You will know this, we say brothers and sisters around here. It's because we're a family and these folks are so near. When one has a heartache, we all share the tears and rejoice in this victory, in this family so dear. Say it, I'm so glad. Everybody say it. I've been washed in the fountain, cleansed by His blood. Join heirs with Jesus as we travel this sod. For a part of the family of. On the last stanza, sing it now. From the door of an orphanage to the house of the King, no longer an outcast, a new song I sing. From rags unto riches, from the weak to the strong. I'm not worthy to be here, but praise God I belong. I'm so glad I'm a part of the family of God. I've been washed in the, say it now, cleansed by His blood. Join heirs with Jesus as we travel this sod. For a part of the family, one more time sing it. I'm so glad I'm a part of the family. Sing it now, sing it. Cleansed by His blood, join heirs with Jesus as we travel this sod. For a part of the family of God. For a part of the family of God. Aren't you glad that you're part of the family of God? Amen. 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 All right, we will proceed to our Sunday school again. Magandang umaga po sa inyong lahat. Now, if you have your Bibles with you, we will once again study one of the attributes ng Diyos. Ano po? At again, magandang umaga po sa lahat ng ating mga kapatiran na ngayon ay sumusubaybay po sa atin virtually. At yung mga malalapit lang naman, wag na kayo mag-virtual. Ano po? Mas the best talaga ang actual. Amen. 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 Alright. At again, narinig po natin kay Sir Willie, ang ating pong mahal na pastor ngayon ay nasa Western Australia. And this day,
They will be celebrating the first anniversary doon po sa Perth mission naman. Kasi dalawa na po ang ating mission po doon. Yung isa sa Newman at yung isa ay sa Perth last August. Oh, no. Nakalimutan ko na kung anong date nung unang punta ni Pastor. Last July ay ang ating mahal na pastor ay pumunta rin po ulit, pumunta po sa Australia to celebrate naman the first anniversary naman, or no, not first, I think 5 or 7 na anniversary doon naman po sa Newman. So kaya ang Panginoon ay patuloy po nagpapalago ng gawain sa ating pong mga mission international. No po? So kaya continue to pray for them. Kasama niya po doon si Pastor Louie and si Pastor Bernard. Kaya patuloy niyo po silang isama sa panalangin na magkaroon ng success ang kanilang pananambahan ngayong pong araw po na ito. Alright? So are you ready for Sunday School? Amen! Are you ready for Sunday School? Amen! Amen. All right, if you have your Bibles with you, open with me your Bibles in the book of Acts chapter number 17. Medyo marami-rami po tayong babasahing talata at susundan nyo lamang po ako as I read these passages sa ating pong pag-aaralan po ngayon. This morning, we will talk about one of the attributes of God, which is ang ating pong title ng ating Sunday School ngayon is the nearness of God. Okay? The nearness, okay, of God, which talk about this lesson is all about the study in divine immanence. Okay? The study all about the divine immanence. Mamaya po pag-aaralan po natin yung salita po na yan. All right? Acts chapter number 17, we will begin reading from verse number 16 and follow me as we go through with the passages, with the verses na ating pong gagamitin ngayong pong umaga po na ito. Right? Are you there? Amen. Man, para po sa mga walang Bibles at may katabi kayong mga may Bibles, sa mga may katabi, share nyo po ang Bibles nila. At kung hindi nyo na kayang basahin, no, dyan ay meron po tayong verses na inilalabas po sa screen. Pero if you have your Bibles, you open your Bibles, no? At ito ay for special purposes lang, hindi po yan ang kapalit ng ating mga Bibles. Amen. Okay? Now, sabi po ng Bible in the book of Acts chapter number 17, verse number 16, Now while Paul waited from them at Athens, his spirit was stirred in him when he saw the city wholly given to idolatry. No? Bilang isang missionary, kagaya ni Apostle Paul, mga kapatid, ito ay nakakalungkot na bahagi kapag nakakita ka ng ganitong lugar. At talagang hindi mo mapapalampas ang pagkakataon na maantig ang puso mo sa makikita mo sa isang lugar po na yan. Now, tuloy po natin, verse number 17. Therefore, disputed he in the synagogue with the Jews and with the devout persons, and in the market daily with them that met with him. Then certain philosophers of the Epicureans and of the Stoics encountered him, and some said, What will this babbler say? Others, he seemeth to be a setter forth of strange gods, because he preached unto them Jesus and the resurrection. Now, let's follow the verses carefully. Mamaya po, explain ko po sa inyo yung setting ng talata po na ito. Verse number 19. And they took him and brought him unto Areopagus, saying, May we know what this new doctrine whereof thou speakest is? For thou bringest certain strange things to our ears. We would know therefore what these things mean. For all the Athenians and strangers which were there spent their time in nothing else, but either to tell or to hear some new thing. Verse number 22, Then Paul stood in the midst of Mars Hill, and said, Ye men of Athens, I perceive that in all things ye are too superstitious. For I passed by and beheld your devotions. I found an altar with this inscription, To the unknown God, whom therefore ye ignorantly worship, him declare I unto you.
Verse number 24, God that made the world and all things therein, seeing that he is Lord of heaven and earth, dwelleth not in the temples made with hands. Verse number 25, neither is worship with man's hands, as though he needed anything, seeing he giveth to all life and breath and all things. Verse number 26, and hath made of one blood all nations of men for to dwell on all the face of the earth, and hath determined the times before appointed, and the bounds of their habitation. Verse number 27, that they should seek the Lord, if haply they might feel after him, and find him, though he be not far from every one of us. And ito po yung ating key text, verse number 28, for in him we live, and move, and have our being, as certain also of our own poets have said, for we are also his offspring. Okay? Now, mamaya po ay i-explain ko po sa inyo ang setting ng talata po na ito. Tayo po ay saglit na manalangin. Our most gracious Heavenly Father, O God, we thank you for this day that you have given to us. Salamat po, Panginoon, sa pagbigay po sa amin ng panibagong buhay at panibagong kalakasan. Kayo po ang patuloy po na manguna, O Diyos. Give me the physical strength that I need, O God, and the spiritual strength. Holy Spirit, please flow through me and make me worthy to deliver your Sunday school to us this morning. At kayo po ang patuloy na mag-ingat sa amin po mga kapatiran na siyang bumabiyahe po, papunta po dito sa inyo pong bahay panambahan. At kami po nandito, kayo po ang patuloy na siyang manguna, and bigyan niyo po kami ng bukas na puso at higit sa lahat bukas na kaisipan upang mas lalo po namin kayong makilala sa aming pong buhay. Maraming salamat po. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Please be seated. All right. At again, I hope that everybody is ready. Amen. At para po sa aming mga kapatiran na pumapasok po ngayon, ay kindly obey the ushers na kung saan po kayo dadalhin. Ano po? At they will give you the best seats na kung saan ay mas malalo pa po kayong makakapakinig ng maayos ng salita ng Diyos. Okay, now we will proceed to our Sunday school ngayon pong umaga po na ito. Now, the setting of the book that we've just read, mga kapatid, ito po ay patungkol po ito sa preaching ni Apostle Paul in the place called Mars Hill. Okay? Ito po yung tinutukoy po dito na lugar dito po sa verse number 19 na kung saan siya po ay dinala sapagkat ang mga tao po nung actually si Apostle Paul ay hindi naman po talaga niya sinadya pumaroon sa lugar po na ito. As you read the stories of this chapter, ito pong istorya po na ito, this particular story na mababasa po natin, itong storya po dito sa aklat ng chapter number 17, may pinanggalingan na po sila Apostle Paul na lugar. And siya po ay pumaroon sa Athens just to wait for somebody. No, meron lamang po siyang inaantay na mga tao at habang siya ay nag-aantay, ay hindi niya natiis yung kanyang nakita. At dito mo makikita ang totoong puso ng isang lingkod ng Panginoon. Amen? Dito mo makikita yung burden ni Apostle Paul para sa kanyang mga kapatid. No? Kaya nga 'di ba sabi niya, ang kanyang panalangin is that his brothers and his sisters in Christ, which is the Israel, they might be saved. Yan ang panalangin niya sapagkat marami na po mga during those times, especially this particular text na ating pong binasa, hindi niya na nga natiis yung kanya nakita sa lugar ng Athens. Kaya nga in verse number 16, ang sabi niya, now while Paul waited for them at Athens, okay? While Paul waited for them at Athens, his spirit was stirred in him when he saw the city wholly given to idolatry. Now, dito na po nakita ni Apostle Paul na yung Athens, yung lugar po ng Athens, ay makikita po ninyo na nakita niya po na they are all given into idolatry. So they do not even know
who is and what does it mean to serve a true God. Kaya nga, dito po sa ating talata pong binasa, makikita nyo, gumawa sila ng altar kung saan nag-preach si Apostle Paul. Gumawa sila ng altar in verse number 23. Sabi ni Apostle Paul, during his preaching, okay? During his preaching, makikita nyo po dyan, dito po ni-recount ni Apostle Paul yung reaction niya to the idolatry in Athens. Na at makikita po natin dito na siya ay nag-preach in synagogues, in marketplaces, at naka-encounter siya ng mga philosophers. Okay? Yung mga aral na tao. At sabi nga po dito, they questioned the Apostle Paul. Okay? They questioned the Apostle Paul and other Athenians. He brought to Areopagus. Now, this is the Mars Hill na tinatawag. Okay? It's an open field na kung saan makikita nyo po, doon siya nag-preach. Doon nag-preach si Apostle Paul. And while he was there, he take advantage doon po sa kanya nakitang lugar, which is in verse number 23, and sabi niya nga po dyan, for I passed by and beheld your devotions. Nakikita niya naman yung devotion ng mga tao, but sadly, yung devotion ay nasa maling focus. Yung focus of their devotion rather ay nasa maling Diyos. Kaya nga meron silang ginawang altar with the description on it na nakalagay to the unknown God. Naalala ko yung mga NBA players, no? Maraming mga NBA players, siguro some of you ay mga iniidolo ng mga kabataan. Just to say na they are in on this on the trends of this world, instead of bagamat ngayon sa biyaya ng Panginoon ay kaya na nilang banggitin, but before you will hear them say when pag sila ay magpapasalamat na, ang lagi nilang address sa Diyos ay to the man above. Yan yung lagi nilang ina-address pagdating sa Panginoon, to the man above. Sabi nila, pag ini-interview sila, alam nila na merong persona sa taas. I know there's a man above, kaya I am thankful for him. Ganun sila magpasalamat. That's the address. Ganun nila kakilala ang Diyos. And the same thing na mai-encounter natin, na makikita natin, yung pag-address nila sa Diyos ngayon. Ngayon, sa panahon na po natin yan ngayon. Kung paano nila in-address ang Diyos, hindi na po bago yan sapagkat si Apostle Paul ay na-encounter niya na yung mga ganyang klaseng tao. Akalain nyo, dito po, try to imagine this altar. At sinasabi natin dito that this altar is built for the Lord. Pero may nakalagay diyang inscription, to the unknown God. Just try to imagine. Kaya nga, ang ginawa ngayon ni Apostle Paul to get them straight towards their devotion. Kasi ang reklamo nila ngayon, kung bakit po sila gumawa ng ganon, is their wordings ay hindi naman daw nila nararamdaman ang Diyos. Hindi naman daw nila kilala ang Diyos. Kaya nga, ganon na lang. All they know is that if you will be devoted to God, may maganda kang papatunguhan. But the problem is, hindi nila alam kung saan nila talaga ibibigay ang kanilang devotion. Kaya nga gumawa, kalain niyo po mga kapatid, napunta na sila doon sa punto ng pagkakataon sa kanilang buhay na nagkasundo-sundo na sila. Tandaan niyo, may mga nagpapakilalang philosophers dito, may mga nagpapakilalang mga taong aral pagdating sa mga theology. Pero makikita niyo, ang bagsak pa din nila is they made an altar with the inscription on it, to the unknown God. Abay, paano ka kaya manalangin nun? Tayo po, alam nyo, yan ang dapat po natin pasalamatan sa Panginoon. Dahil kilala natin kung sino ang Diyos. Amen? Kaya nga pag nananalangin tayo, ang simula pa lang ng panalangin natin ay dakilang Diyos. Abay, mahirap to kung hindi mo kilala ang Diyos. Kung san-san, iniisipin mo na lang, hindi wala kang peace of mind. In fact, kaya nga po tayo nananalangin for us to have a peace of mind. Amen? Pero how come that you will have the peace of mind when you pray kung hindi mo kilala kung sino ang kausap mo? Mahirap niyan, baka scammer ang kausap mo. Di ba? Minsan, buti pa minsan sa cellphone, kapag ang cellphone ay may tumawag na number lang at hindi sigurado anong nakalagay. Possible spam. Posible spam.
Di ba? Possible spam pa ang nakalagay. Makikita mo. Pero, kung ganun nga, hindi mo na sasagutin eh. Bakit? Alam mo na kaagad na hindi mo kilala yung kausap mo. O minsan may magme-message sa'yo na manghihingi ng GCash. O yung pala na-hack ka na. O di ba? Hindi mo rin alam kung sino ang kausap mo. Alam mo kaagad. Maigi pa po yun na alam mo kaagad na hindi mo siya dapat kausapin kasi hindi mo siya kilala. But in this particular story, brethren, makikita po natin, okay? Makikita po natin that this is the reality ng isang city na talagang ganun nila dinivote ang kanilang sarili when it comes to idolatry. Just to impress whoever it is sa kanilang palagay, they just made an altar na may nakalagay to the unknown God. Because, ang sabi nga nila, hindi ko naman ramdam ang presensya ng Diyos. Ano bang ibig sabihin kapag may Diyos? Buti na lang, mga kapatid, nakatagpo sila ng isang missionary kagaya ni Apostle Paul. Sabi ko nga hindi naman intention talaga ni Apostle Paul na pumaroon sa lugar na yon. If you will just go up few verses, makikita, verse number 15. Verse number 15, ang sabi po dyan, and they that conducted Paul brought him unto Athens, and receiving a commandment unto Silas and Timotheus, for to come to him with all speed, they departed. So makikita nyo, dinala lang si Apostle Paul sa Athens para antayin at salubungin or tagpuin si Silas at si Timotheus. Wala siyang intention na pumaroon talaga sa Athens. Pero makikita nyo po, God works in a very good way. Kasi alam na ng Diyos Alam na ng Diyos kapag walang Apostle Paul, walang missionary na pumunta doon, magtutuloy-tuloy ang lugar ng Athens na mag-serve sa isang unknown God. Pero alam niyo po ang kagandahan po dito, I'm just telling you the background of the story, brethren, for you to appreciate dito po sa ating pong topic. Again, the topic of our Sunday school this morning is all about the nearness of God, which is the study of the divine immanence. Okay? Now, makikita niyo po dyan, nung nandoon na si Apostle Paul, nandoon na siya sa lugar ng Marsil kasi doon siya dinala Kasi sabi, ang bintang na nila kay Apostle Paul, ano itong pinagsasabi mo sa amin? Bakit ka nagdadala ng panibagong doktrina sa amin? You make us confused. Sabi ng mga philosophers at ng mga taga-Athens, nililito mo lang kami. Now, para to settle this problem, halika, punta ka dito. Dinala po siya sa lugar ng Marsil. And on that place, he passed by with an altar that says, to the unknown God. Alam niyo po kung anong ginawa ni Apostle Paul? Yun ang ginamit niya as a pulpit to preach the Word of God. Yun ang ginamit ni Apostle Paul na makikita po natin. Paul used an altar to an unknown God as a starting point to explain the true God. The creator of the world who does not live in temples but in whom we live and move and have our being. Yan yung in-explain sa kanila ni Apostle Paul. Now, bakit po? As we all know, mga kapatid, that's the story of the background. Let's proceed to the present time. As we all know, we are living in a world where anyone or anything can be God. Money, pwede natin gawing Diyos yan. Actually, yan ang problema ng maraming tao ngayon sa panahon natin as you listen to the news, pag nanood kayo sa social media, ginawa nilang Diyos ang pera. Money can be a God. Persons na merong malaking ginawa sa buhay ninyo, yung mga taong kadikit ninyo, can be a God to you. Sabi ko nga po sa panahon natin ngayon, anyone or anything can be God. Ganyan ang panahon po natin ngayon. Lahat ay ginagawa nilang Diyos. Kaya dahil ganyan ang kalagayan ng tao ngayon, hindi napupunta na po tayo sa sitwasyon that we are serving the unknown God. Kumbaga sa atin, God seems like He is unknown to us. Para lang siyang anonymous sa atin. Di ba? Pag ayaw nating magpakilala, ang lagi nating ginagamit is anonymous.
O bakit? Kasi hindi mo naman sure, pag nakakita ka ng isang anonymous writing, hindi mo alam kung sino gumawa nun. Hindi mo alam kung papaniwalaan mo yon or gagamitin mo yon or kukunin mo yon. Bakit? Malaki ang doubt sa'yo sapagkat hindi mo kilala kung kanino talaga galing yon. Alam niyo po mga kapatid, since that we are living in a present world right now wherein anyone or anything can be God, ganyan po ang nangyayari sa maraming tao ngayon. And if we will be honest, mga kapatid, had it not been for the Word of God, maaaring mabiktima po tayo ng ganyan. Di ba? Maaaring sabihin natin, yeah, we go to church, but the problem is, kaya tayo nagkakaroon ng reservation na tinatawag, it's because, ang sabi nga po ng ating mahal na pastor dito, kulang sa pagkakilala sa Diyos. Now, this attribute of God right here, brethren, kasi ang nakakalungkot po mga kapatid, ito yung nagiging rason kung bakit marami pong tao ang hindi na po, a lot of people now are ignorant about the trueness and the nearness of the one true God. Marami na po ang tao ngayon na ignorante pagdating sa katotohanan, sa pagiging totoo at sa pagiging malapit ng Diyos sa buhay ng bawat individual. Sad to say, His greatness, His faithfulness, His holiness are not anymore familiar to the people. Which happens, mga kapatid, sa lugar po ng Athens. Dahil nga ganun na sila kalubog sa idolatry, yung greatness ng Diyos, yung faithfulness po ng Diyos, at yung kabanalan ng Diyos ay hindi na po nila maramdaman. Because, sabi ko nga po, ganun na nila, hindi ka-recognize ang Diyos sa kanilang buhay. Pero alam niyo po, nais ko pong sabihin sa bawat individual na nandito po ngayon sa loob ng auditorium, salamat sa Panginoon na meron tayong salita niya. Na kung saan lagi po nagre-remind po sa atin na laging nandiyan dyan ang presensya ng Diyos. Nasabi ko nga po this morning, ang ating pinag-uusapan is all about the nearness of God. A study all about the divine immanence. Na pag sinabi po nating immanent, mga kapatid, for God to be immanent means that He is very near to us. Because the word immanence, brethren, it means fully present. Fully present. Aren't you glad this morning that you are serving a fully present God? Alam nyo mga kapatid, sabi ko nga po, kailangan po nating ma-recognize ang presensya ng Diyos sa buhay po natin. Kasi pag hindi po natin nakita ang katotohanan ng pagiging presente ng Diyos sa buhay po natin, maybe one of these days, we will make an inscription in ourselves, within ourselves, na nakalagay, to thee, unknown God. Pero alam niyo po, salamat na lang sa Panginoon, na meron tayong assurance na sa bawat tao na nakaupo ngayon sa auditorium na ito, malaki ang tsansa na hindi na po dumating yan sa punto ng buhay natin because we know, I know, na ang bawat individual dito ay merong testimony that you are not serving the unknown God, but you are serving a fully present God. Alam niyo po, yan ang pinakamaganda. Ang Diyos ay present lagi sa buhay natin. That is the reason, by the way, let me just remind everyone, that is the reason kung ikaw ay doubtful sa presensya ng Diyos sa buhay mo, sa pagiging present ng Diyos sa buhay mo, let me just remind you that He is the reason why you and I are here today. Kung bakit ka nagising, mga kapatid, hindi yan dahil sa mga bagay na itinake mo noong gabi. Hindi yan dahil sa mga ine-expect mong mga bagay ngayong umaga na ito. The reason kung bakit ka nagising ngayong araw na ito, kasi present, fully present ang Diyos sa buhay mo. The reason kung bakit ka may sapat na kalakasan ngayon. The reason kung bakit nakakalakad ka kahit wala kang pain reliever na ininom. The reason of it, it's because God is fully present in your life. Ay kahapon, pambira, kung titingnan mo ang sarili mo, parang sasabihin mo, para ka nang tatrangkasuhin, para ka nang magkakasakit. Abay, ngayon nakangiti ka naman. Masaya ka namang pumunta ng simbahan. Nga po ba? Amen. Excited ka ulit makita ang mga kapatiran. Parang konti nag-amen ah. Amen. Excited ka makinig ng salita ng Diyos. Amen.
That is the reason kung bakit ka nandito ngayon. It's because you have a fully present God. That's the reason kung bakit kasama mo ang pamilya mo ngayon. Despite of those things na maaaring kung as you look back, sasabihin natin, pambira, mukhang wala na atang pag-asa na magsama-sama pa kami. Mukhang wala na atang tsansa na ako ay makapunta sa simbahan bukas. Kapatid, we are all here by the grace of God. Amen? It's because God is fully present in our lives. Alam niyo po kung ano pa po ang ibig sabihin, the implication of the another implication of the word immanence. God is fully active. God is fully active. Kaya huwag kayong kakanta ng kantang natutulog ba ang Diyos? Bakit? Kapatid, kung tulog ang Diyos, wala tayo lahat dito. Sigurado ko yung tulog natin, wala nang gising. But since God is fully active in our life, kita nyo naman mga kapatid, active tayo ngayon. Kaya nga, dapat pag ikaw ay isang anak ng Diyos, you are also active in serving Him. Bakit po? Because He is fully active sa buhay mo. Sabi ko nga po, minsan nagtataka tayo, paano ko kaya nalampasan yung problema na yon? Paano kaya kami nakaahon sa matinding problema ngayon? Kasi kapatid, active ang Diyos sa buhay mo eh. He is fully present and He is fully active. Now, there are two things lang. Mabilis lang po ito, mga kapatid. Mabilis lang itong ating pag-aaral sa Sunday School. Meron po tayong dalawang tututukan po dito. Kasi, alam nyo, sa panahon ngayon, itong mga katulad ng mga na-encounter ni Apostle Paul, if a lot of philosophers, no, na makakapakinig po nito, ang makakarinig po nito rather, maring they will also tell us anong doktrina yan. Anong katuruan yan? Bakit kayo naglalabas ng panibagong katuruan? No, naalala ko po yung kaya nag-post muna tayo sa mga naghahanap ng reels ng church po na ito. Nag-decide ang ating mahal na pastor na i-post muna yung pag-upload po nun kasi even the Facebook ay warned us na pag hindi pa tayo tumigil sa ganon, ay dahil sunod-sunod in one day na may nakakapanood po nun, ay hundreds of reports ay dumadating. Nire-report yung page natin. It's because of, nakalimutan ko yung isa sa mga tawag nila dyan, another term for foul words, yung mga ganon, ay nire-report nila yan. Common na kanilang nire-report ay yung discrimination. Yan. So, kasi para sa kaalaman ng lahat, pang ilang page na natin to, Sir Tony? Pangatlong page na po ito ng church dahil lagi po tayong binaban ng Facebook. Sa kadahilanan yung mga reports ay pumapasok na for the sake of those people na pinapasahan po natin ng link, not just locally but international, worldwide na pinapasahan natin para hindi na sila ulit mahirapan. Sabi ni Pastor, post na lang natin yan. Let's stop that for a while muna kasi talagang sabi nga, hindi mo naman maiiwasan yan sa social media. Lalabas, puputok at puputok yan. Samot-saring opinion. Now, as you notice, brethren, ganun din nangyari kay Apostle Paul. Nung nagturo si Apostle Paul, nung may narinig sila patungkol sa, akalain nyo po, no? They are ignorant with the name Jesus. Si Apostle Paul, Jesus pa lang ang binabanggit niya. Sinasabi niya pa lang kung sino ang Panginoong Kristo. They are ignorant, kaya siya pinatawag ng mga philosophers eh. Sabi niya, tawagin niyo nga yung tao na yan. Bakit yan nagtuturo ng ibang katuruan? Kasi ang kinikilala na nilang Diyos, sad to say, is the unknown God. Yun na eh. Bakit po? Dahil ang sabi nga nila, hindi naman nila ramdam ang presensya ng Diyos sa buhay nila. Paano kung isipin lamang po natin, paano nga naman nila mararamdaman ang presensya ng Diyos if God is unknown to them? Diba? Kaya nga tayo, we can shout, amen, we can say praise the Lord, we can thank the Lord, and we can lift up His name because alam natin that God in our life is fully present and fully active. Kaya tayo nakakasabi ng amen. Kaya po tayo, pag nanalangin tayo ay dakilang Diyos. Alam natin agad kung kanino natin i-address ang ating panalangin,
It's because we know that God is fully present in our life. Pero alam niyo po, para mas lalo pa nating maramdaman ang presensya ng Diyos. Kasi, the problem is this. Pag sinabing presensya, dapat kita. Pag sinabing presensya, dapat ramdam. Now, dito po natin makikita ang kadakilaan ng presensya ng Diyos sa buhay natin. Bakit po? Una, the holiness of His immanence. Dito po natin makikita yung kabanalan ng kanyang presensya. That dito po natin sa holiness of His immanence, we can see here, brethren, that He is active present, He is fully present, but completely separate from that which is unholy. Now, ngayon alam na natin kung bakit hindi nila maramdaman ang presensya ng Diyos. It's because God is fully present to them, but completely separate from that which is unholy. Kapatid, ibig sabihin po nito, walang kasiyahan ang Diyos sa isang sitwasyon at sa isang tao na hindi mo makikita ang holiness ni Kristo. Kaya nga, alam naman natin, ang lugar ng Athens, sabi ko nga po sa inyo kanina, lubog na sila sa idolatry. Now, you will expect that God will reveal Himself to them in the midst of their idolatry. Kaya nga, tinan niyo po, kung sila lang ay, kung these philosophers and the people in Athens will just think, dun pa lang sa pagpapadala ng Panginoon kay Apostle Paul sa kanila, that is the picture na fully active ang Diyos sa buhay nila. Kasi kung talagang hindi active ang Diyos sa buhay nila, sana hindi na po pinapunta ng Panginoon si Apostle Paul doon. Sana pinabayaan na lang sila ng Panginoon. Okay, sige, ganyan naman ang gusto nyo. Sige, okay, so be it. I will let you do those things. Now, sabi ko nga po, ang hindi nila nakikita, totoo naman, that God is fully present in their life, but completely separate from that which is unholy. Kasi hindi magiging katanggap-tanggap sa Diyos, mga kapatid, ang isang bagay na hindi kaaya-aya sa kanyang harapan. Now, dito po sabi ko nga po, we can learn that although God is fully present in our life, He is not in subject by anything or anyone's actions in the world. Kasi alam niyo po ba, ganyan po, on this particular part of this doctrine right here, brethren, kapag ang Diyos ay nireveal niya na ang sarili niya at hinayaan niya na maramdaman talaga at hinayaan niya ang tao na makita siya or makontrol siya, ay baka hindi na baka ang mangyayari, baka gugustuhin na natin na kontrolin ang Diyos. Kaya nga, ngayon nga po, di ba, hindi natin siya nakikita. Minsan, nahihirapan na tayong sumunod sa gusto niyang mangyari. Minsan, kumukontra na tayo, Panginoon, hindi naman siguro ganyan. Baka, Panginoon, meron namang ibang pamamaraan. Di ba? Minsan, ganyan na po tayo magsalita, even though we are living by faith sa Kanya. How much more? Kaya nga, makikita po natin dito, the holiness of His immanence, the holiness of His presence talks about that He is fully present, He is fully active, but completely separate from that which is unholy. Tingnan niyo po in verse number 24 and 25, God, nung pinaliwanag na ni Apostle Paul, ang sabi niya, God that made the world and all things therein, seeing that He is the Lord of heaven and earth, dwelleth not in temples made with hands. Okay? Neither is worship with men's hands, as though He needed anything, seeing He giveth to all life and breath and all things. Bakit po? Commonly, anuman ang mahahawakan mo ay makokontrol mo. Di ba po? That is the complete subject of this text right here. Anuman ang makokontrol, anuman ang mahahawakan mo, makokontrol mo. Pag hinawakan mo itong bote ng tubig na ito, hindi ito kusang aangat kung hindi mo ito iaangat. Tama po, amen. So that is the concept. Kaya nga, makikita nyo, ayaw ng Diyos na dumating sa punto ng pagkakataon na mas pipiliin natin or magkakaroon tayo ng thinking na kontrolin siya. Bagamat, we cannot do that. And that will never happen, mga kapatid.
Bakit? Sapagkat Diyos siya. Siya ang may kontrol ng lahat, siya ang may hawak ng lahat. Kaya nga, ang ayaw niya lang na dumating sa punto po ng pagkakataon sa buhay natin, na kasi pag dumating na sa tao na kontrolado niya na ang lahat, kakalimutan niya na ang Diyos. Bakit? Lahat ay nasa kamay niya na eh. Lahat ay hawak niya na. Diba? Sa panahon natin ngayon, dahil yung mga nasa authority ay nasa kanilang kamay lahat, they can control everything. Kaya nga, it doesn't matter kung makakakita sila ng taong napapahamak, taong nawawalan ng buhay, taong hindi namumuhay na maayos. They forget those people at hindi nila nakikita yun. Bakit? They take matters into their own hands. At yan po ang ayaw mangyari ng Diyos. That is why, on His immanence, on His presence, there is His holiness. Kailangan manatili ang kabanalan sa presensya ng Diyos. Bakit po? Upang sa gayon, mas lalo pa po nating makikilala at marirecognize ang presensya ng Diyos sa ating buhay. Mali po ang thinking na kapag hawak mo, mas ramdam mo ang presensya. Sa tao po yun. Pero sa Diyos, kapatid, the more na hindi mo siya control, the more na mas matututo ka at mas maitataas mo pa ang kanyang pangalan sapagkat mas mararamdaman mo ang presensya ng Panginoon sa buhay mo dahil sa kanyang kabanalan. Sabi ko nga po physically wise, yes, hindi natin kita ang Diyos. Pero God is fully present in our life. Maring tanungin natin, bakit? Hindi ko naman maramdaman ng Diyos. Now the question will always get back to you. What is the question? Baka namumuhay ka with unholy living. Bakit? God is fully present but completely separate from that which is holy. Kaya nga napakagandang tanong, kung hindi natin maramdaman ang presensya ng Diyos, let us check ourselves. Anong klaseng buhay ang ating ipinapasamuhay? Yan ang magandang katanungan, kapatid. Kasi God will never fail on His promises. He is a faithful God. Pag sinabi ng Diyos that I will never leave thee nor forsake thee, sakop po ang buong tao. Sir, pati ba yung mga hindi naniniwala sa Diyos? Yes, sakop yan. Kaya nga ang kailangan lang nilang gawin ay mananampalataya sa Panginoon. Para mas lalo nilang maramdaman yung presensya ng Diyos. Katulad po nandito, sabi ko nga po, sa lugar ng Athens, they thought that God is not present in our life. Kaya gumawa sila ng altar na to the unknown God. Na anong ginawa ni Apostle Paul? Ginamit niya yon as pulpit to preach that one true God. And not the unknown God. Ginamit niya yun. No, He is not unknown. Bakit? Sapagkat yung presensya niya ay active ngayon sa panahon natin. Nandito ang presensya ng Diyos. It's just so happen na kaya hindi nyo maramdaman because you are living in unholy life. Kaya nga yan ang pinakamagandang tanong. Sabi ko nga po, if we really wanted to feel the presence of God, let's check what kind of life we are living right now. Is it holy? Or is it unholy? Kasi tandaan natin, God is fully present but completely separate from that which is unholy. Now, that is the holiness of His immanence. Now, lastly, the perfection of His immanence. The perfection of His immanence. Brethren, perfect can't get better. It means it means no, can, or nothing. Okay? Ibig sabihin, walang sino man or walang anuman ang makakatalo sa perfection ng presensya ng Diyos. Now, on this part, brethren, we are all witnesses. Di ba? Ang bawat individual po sa atin dito ay witness how perfect God's presence is in our lives. Sabi ko nga po, that's the reason kung bakit nandito ka ngayon. That is the reason kung bakit nagising ka kaninang umaga. Kaya nga muntik mo nang mahampas yung cellphone mo eh. Kasi ilang oras ka pa lang nakakatulog, bigla nang tutunog yung alarm. Hindi mo naman tinunog, pero yung vibration, pambihira, parang may sound din. Yung vibration ngayon ng cellphone, buong kama, yanig eh. Ganong kalakas eh. Pag iniwan mo sa mesa, yung mesa maririnig. Gumaganon yung mesa eh. Kahit saan na lang ilagay, talagang magigising ka eh. Pero hindi yan ang nagpagising sa'yo. In fact, the reason kung bakit mo narinig yung alarm, Diyos pa rin may kinalaman dyan, mga kapatid. Kaya nga po dito, in verse number 27, in verse number 28, sabi dyan ng Bible, that they should seek the Lord.
Now notice the second part of that verse. If haply. Pag sinabi po nating haply, okay, it means by chance. By chance. Yan po ang ibig sabihin niyan. Kaya nga, sabi po dyan ng Bible, if haply they might feel after him and find him. Sabi ni Apostle Paul, if by any chance, kahit chance lang na maramdaman nila ang presensya ng Diyos at makita nila, pag nakita nila at naramdaman nila ang presensya ng Diyos, alam nila na hindi malayo ang Diyos. By chance lang po yan. Salamat sa Panginoon na hindi tayo namumuhay by chance. Diba? Kaya nga po, yan ang malaking pasalamat po natin. Dapat tayong mga Kristiyano na fully nakakakilala sa Diyos, magpasalamat tayo na hindi tayo namumuhay by chance. Pero ito, sabi nga ni Apostle Paul, kahit by chance, kapag naramdaman mo ang presensya ng Diyos, by any chance, kasi talagang ayaw nila maniwala na may Diyos. O sige, by any chance, sabi ni Apostle Paul sa kanila, if haply you will encounter Him, alam mo na hindi malayo ang presensya niya sa buhay mo. Bakit po? Verse number 25, for in Him we live and move and have our being, as certain also of our own poets have said, for we are also His offspring. Ibig sabihin, ang isang patunay na alam natin na hindi malayo ang presensya ng Diyos sa buhay natin, alam natin na galing tayo sa Kanya. Sabi nga po ng Bible, for by Him all things are created. For by Him and for Him all things in this world are created. Lahat po ng nakikita natin dito sa ibabaw ng mundo na ito, even us, na tao, it is very clear by the message of our pastor last Sunday morning, na lahat tayo ay nilikha para sa Kanyang kaluwalhatian. Kaya nga alam natin, kapatid, na hindi unknown ang Diyos sa buhay natin. Sapagkat alam natin that we are serving an immanent God. It means He is fully active sa ating pong buhay and He is fully present. Do you believe this? Amen. Tayo po ba ngayong umaga ay naniniwala na hindi na tayo darating sa punto ng katulad ng mga tao sa Athens, na tayo ay gagawa rin ng altar sa buhay natin at may nakalagay na to the unknown God. Kapatid, sabi ko nga po sa inyo, hindi mo mapagkakaila sa buhay ng bawat individual na nasa loob ng auditorium na ito that God is not present in your life. The reason kung bakit ka merong ganyang kasuotan, even the reason kung bakit ka merong ganyang itsura, bagamat hindi ka naniniwala, pero ganyan na talaga yan. Di ba? The reason kung bakit meron tayong gantong klaseng kalagayan, it's because we have an immanent God. He is fully present and He is fully active. Ang sarap maglingkod, ang sarap makipag-usap sa taong kilala mo, di ba? Hindi ka magdududa Kaya nga talagang pagkasama mo yan at peace ka, talagang kampante ka sa Kanyang presensya. Bakit? Kilala mo kung sinong kasama mo Kilala mo kung sinong kausap mo. Alam mong hindi ka magugutom. Di ba? Alam mong hindi ka mapapahamak. Alam mong hindi ka maliligaw pag yan ang kasama mong tao. Pag kilala mo yung tao. Kumbaga, sige, kahit saan tayo pumunta, basta ikaw ang kasama ko, alam mo yan. Alam mo yung mga ganyan po, yung walking Google, yung halos lahat ng lugar sa mundo, alam. Diba? Halos lahat ng pupuntahan mong lugar, alam. Ganyan mga tao Pag ganyan ang kasama mong tao, kampante ka. Sa tao nga, kampante. How much more kapag kilala mo ng lubusan ang Diyos? Di ba? Hindi ka mapupunta dun, sabi ko nga po, sa estado ng kalagayan ng buhay mo na may nakalagay to the unknown God. No. When you pray, alam mo kung sino ang address ng prayer mo. Alam mo talagang pag sinabi mong dakilang Diyos, alam mong dakila ang Diyos sa buhay mo. Pag sinabi mong lahat po ito ay sa inyo ko po ipinapaubaya, kampante ka na yan ay mapapasayo at lahat ay mangyayari ayon sa kagustuhan at plano ng Diyos sa buhay mo. Because you know that you have an immanent God. Amen. Tumayo po tayong lahat. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, salamat po
sa pagkakataon po na ito na kami po ay muling napaalalahanan how great your presence is sa aming po buhay. Salamat po that even for a short period of time, ay hindi po kayo naging absent sa buhay po namin. But instead, once again, this morning, you reminded us that you are fully present and fully active in our life. Salamat po sa inyo pong presensya na hindi nasasaklaw ng mga bagay sa ibabaw ng mundo po na ito. Upang sa gayon ay patuloy pa po naming maramdaman ang inyo pong presensya sa aming buhay. Bless the whole service. Bless this Sunday school, O God, na maintanim po namin ito sa aming pong puso't isipan. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Did you learn something from our Sunday school? Amen. Amen. Remain standing and let's sing songs.